ng bagyo at isa ang lugar na ito sa tatamaan. Kaya, humanda kayo. Nakita ko si Ellen na nahimatay, kaya tinulungan ko siya. Pero alam mo namang bawal ang tao sa bahay na to, di ba? Wala ka talagang puso, Lolo Kulas! Ngayon, mas malakas na loob kong tapusin ka! Nay! Nay! Ang lakas ho ng ulan! Lumalakas din ho ang hangin! Baka liparin ang bubong natin! Ay, ang lakas nga ng hangin. Naku, Diyos ko, mukhang babagyo yata. Seryo! Seryo! Tumutulo yung bubong natin. Ayusin mo muna! Teka lang, Marites. Inaayos ko pa tong bintana natin. Parang liliparin ng hangin eh. Naku, Diyos ko. Ilayo niyo po sana kami sa kapahamakan. Nay, Tay! Ihahanda ko na po ang mga gamit natin. Baka palikasin tayo. Mas mabuting handa na tayo. Ay, mas mabuti pa nga, anak. Nakakatakot naman ang lakas ng hangin. Baka biglang mawala ang ilaw. Ay, naku, Diyos ko. Nako, wala nang ang ilaw. Mukhang bagyo na nga ito. Kailangan natin maghanda. Tay, ayos lang po ba kayo? Ay, Diyos ko, seryo. Ayos ka lang ba? Ang bubong natin! Naku, nalipad na! Tayo na! Lumikas na tayo! Mabilis kaming lumabas sa bahay pero biglang tumaas ang tubig. Napasigaw ako sa takot. Nakita ko sina nanay at tatay na inanod ng baha. Gusto kong abutin ang kamay nila pero hindi ko talaga maabot. Paos na ang boses ko kakatawag sa kanila hanggang sa hindi ko na sila makita. Nang tiningnan ko ang puno ng nyog, napasigaw ako dahil babagsak na ito sa akin. Anak! Gumising ka! Naku, mukhang nananaginip ka ng masama. Nay, Tay, ayos lang ho ba kayo? Ay, ayos lang naman kami ng tatay mo. Ano ba na panaginipan mo, ha? Mukhang takot na takot ka kasi. Nanaginip po kasi ako na bumagyo na eh. Tapos inanod kayong dalawa ni tatay. Ako naman ho, nakita kong babagsakan na ako ng puno ng nyog kaya napasigaw ako. Panaginip lang yon, anak. Kita mo naman oh. Walang masama nangyari sa amin ng tatay mo at ayos ka rin naman. Ang mabuti pa, bumangon ka na at pupunta tayo sa dalampasigan para bumili ng supo at alimango. Umorder ang ninang Esther mo sa akin eh. Sige ho, Nay. Salamat naman sa Diyos at panaginip lang ang lahat ng yun. Anak, maganda ang panahon. Kaya imposibleng bumagyo. Anong bagyong pinagsasasabi nyo? Wala namang balita na may bagyo ah. Kasi tong anak mo na naginip ng masama tungkol sa bagyo. Hindi naman masama ang panahon, anak ka. Sige na, bumangon ka na para masamahan mong nanay mo. Papalaog din ako maya-maya. Opo, Tay. Heto na nga't babangon na ako. Saka mamaya ihingin ko kay Matilde yung mga shelves at gagawa ko ng iba't ibang dekorasyon gamit yon. May nag-order din kasi sa akin. Nagustuhan yung una kong gawa. Talaga, anak? Naku, sabi ko na nga ba magaling ka talaga sa mga ganyang bagay. Ipagpatuloy mo lang yan, anak ha. Malay mo naman, sumikat ka ng dahil dyan. Tapos yayaman na tayo. Tumigil ka nga, seryo. Kung ano-ano yung sinasabi mo dyan sa anak mo eh. Sige na, Ellen, bilis-bilisan mong kilos mo dyan, ha? Anong oras na, oh? Heto na ho, Nay. Gumagalaw na. Hintayin nyo na lang ho ako saglit at magbibihis na ako. Alis na ako ha. Magkasama kami ni paring Berto sa laot. Sana swertehin at marami ang mahuli namin. Manalangin ka lang, seryo. Saka halika, bibigyan kita ng pampaswerte. Anong pampaswerte naman yan? Kiss! Di ba may kasabihan na kapag hinalikan ng babae ang asawa niya, so swertehin daw. Naniniwala ako sa ganyan eh. Sa tanda nating to, naniniwala ka pa sa mga ganyan? Ay, Diyos ko po naman, Marites. Di kung ayaw mong maniwala, di wag. Ellen! Matagal ka pa ba dyan? Grabe, Nay. Pinagtawanan ka ni tatay, oh. Di ka yata niya love. Hayaan mo na yung tatay mo. Tapos ka na ba dyan? Alis na tayo. Tabi! Tay, suyuin mo na. Marites, sorry na. Naniniwala akong swerte ang kiss ng asawa. Halika nga, ikis mo nga ako. Ayun na yun. Sinusuyo ka na ni tatay. Ikis na ka mo sarili niya. Tara na nga, Ellen!
Ay, naku, paano yan, Tay? Tinoyo na si nanay. Ikaw kasi. Ay, babawi na lang ako mamaya sa kanya. Ellen, ano ba? Sasama ka ba sa akin o hindi? Heto na nga po, Nay, oh. Nagmamadali na nga po. Muntikan pa akong matapilok dahil sa mabilis na pagsunod kay nanay. Talagang nagtampo siya sa pagtawa ni tatay sa kanya. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa dalampasigan. Maraming nagtitinda doon ng iba't ibang laman dagat. Isa sa pangkabuhayan naming taga-Capiz ang yamang dagat, kaya dinarayo ang aming lugar. Anak, paborito mo naman tong supo at alimango, di ba? Dagdagan ko na lang ang bibilhin para may ulamin tayo mamaya. Sige, Honay. Ang sarap po niyan. Ang bango pa kapag kayo po nagluluto. Binola mo pa ako. Pero sa tingin ko, nak, kaya na-inlove yung tatay mo sa akin dahil masarap talaga ako magluto. Kapag ako nagsabi, bola lang sa inyo, Nay. Pero dahil ikaw ang nagsabi, ang yabang mo, Nay. Tigilan mo nga ako. Mamili ka na nga lang dyan, bilis. At saka, di ba pupuntahan mo pa ang kaibigan mong si Matilda? Ay, oo nga po, Nay. Kukunin ko pa yung shells na hiningi ko sa kanya. Sabay na tayong pumunta doon. Nay, dito ka na lang. Kukunin ko lang yung plastic kay Matilda. O sige, bilisan mo anak ha. Magluluto pa ako. Tayo na, Hunay. Mabuti na lang maraming shells si Matilda. Marami na ako magagawang dekorasyon nito. Oh! Nakauwi na palang tatay mo galing sa laot. Wow, Tay! Ang dami niyo pong nahuling isda! Ako pa ba? Magaling kaya ang tatay mo. Saka swerte talaga ang nanay mo, di ba? Anong swerte ang sinasabi mo dyan? Hindi nga kita hinalikan eh. Yun nga ang swerte, Marites eh. Kasi hindi mo ako hinalikan, kaya nagsilapitan ng mga isda sa amin. Lagot ka, Tay. Ginalit mo na naman ang dragon. Wrong move, Tay. Wrong move. Hay, anong sabi mo? Seryo? Ang ibig mong sabihin kung hinalikan kita kanina sa pisngi, wala ka mahuhuling isda, ha? Hindi naman sa ganun, Marites. Ikaw talaga ang swerte sa buhay ko. Talaga? Swerte? Hay, lumayas ka sa bahay ko, layas! Mahal naman, aray ko. Bakit ka naman nananakit? Huwag na wag mo akong tatawaging mahal. Tay, hayaan nyo na si nanay. Alam nyo namang menopausal na yan eh. Ay, saka pa, Ellen, ha? Tulungan mo na nga ako rito. Hindi yung nakikipagdaldalan ka ba dyan sa tatay mo? Nandyan na po, Nay! Mabilis akong tumakbo papunta sa kusina habang nakangising tiningnan si tatay. Nalulugulugong umalis, daladala ang timba na puno ng isda. Maganda ang panahon, walang bakas ng pagkulimlim, kaya naman abala ang lahat ng tao sa paghahanap buhay. Anak, tikman mo nga itong niluto ko. Ayos na ba ito? Ang sarap, Nay! Kain na po tayo! Ayusin mo na ang hapag para makakain na tayo. Aayusin ko na rin tong order ng Ninang Esther mo. Ang tatay mo, pakitawag na rin. Opo, Nay! Tay! Kain na po tayo! Sige anak, susunod ako. Inaayos ko lang tong timbang may isda. Ibebenta ko pa to mamaya. Okay po, Tay! Basta sumunod na lang kayo, ah! Ay, nako. Salamat sa grasya, Panginoon ko. O anak, alis na ako ha. Ihahatid ko muna tong order ng ninang mo. Ingat po, Nay! Sige ho, Tay. Ingatin po kayo. Saka bilhan mo ng pasalubong si nanay para hindi na magalit sa'yo. Bao nga no. Salamat sa tip anak ha. Ako pa ba, Tay? Ingat po. Gagawa pa ako ng dekorasyon. Galingan mo anak ha. Ay, naku. Nakakapagod talagang gumawa ng dekorasyon. Makalabas nga muna para makalanghap ng sariwang hangin.
hapon po, Lola. May kailangan po ba kayo? Magkakaroon ng bagyo at isa ang lugar na ito sa tatamaan. Kaya humanda kayo. Lola, paano naman po babagyo? Ang init-init nga po ng panahon, no? Hindi ako nagbibiro, iha. Heto, kunin mo ang bracelet na to. Isa to sa poprotekta sa'yo. Totoo po ba sinasabi niyo, Lola? Paano niyo nalaman? Sa tamang panahon, malalaman mo rin, iha. Ellen, anak! May dala akong maraming shells para marami kang magawang dekorasyon. Ellen, anak? Anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit nakatulala ka dyan? Kasi ho, nakikipag-usap ako kay Lola eh. Ayan siya oh. Teka, bakit bigla siyang nawala? Sino ko usap mo? Lola? Wala naman ako nakita nang dumating ako ah. Nandito lang ho siya kanina, tay eh. Kausap ko siya. Binabalaan niya ako tungkol sa bagyo. Saka itong bracelet to, binigay niya sa akin to, tay. Ay, hindi ko alam kung ano sinasabi mo anak. Simpleng bracelet lang naman yan katulad ng mga ginawa mo eh. Baka namamalik mata ka lang. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa loob at magpahinga muna. Siguro nga namamalik mata lang ako, tay. Sa araw na yon, hindi nawala sa isipan ko ang sinabi ng matandang babae. Hanggang sa noong November 6, 2013, ibinalita sa telebisyon na may low pressure area na pumasok sa bansa at isa ang kapis sa pwedeng tamaan ng bagyo. Naalala ko na naman ang panaginip ko. Kinabahan ako dahil mukhang magkakatotoo yun. Palakas ng palakas ang hangin. Malakas din ang buhos ng ulan. Unti-unti na ring nililipad ang bubong ng bahay namin. Seryo! Seryo ang lakas ng hangin! Hindi ko na alam kung kakayanin pa ng bubong ng bahay natin! Marites, huwag mo nang alalahanin ang buong bahay natin. Ang kailangan natin gawin na makalabas ng bahay. Hawakan mo kamay ko at huwag kang bibitaw. Ellen, anak! Nasaan ka na? Nandito na po ako, Nay, Tay! Kailangan na nating lumikas. Hayaan na po natin ang mga gamit. Mas mahalaga ang kaligtasan natin. Anak, halika na. Hawakan natin ang isa't isa para hindi tayo tangayin ng hangin. Diyos ko po, wala nang bubong natin. Tinangay na ng hangin. Bilisan na ho nating lumabas. Mahabaging Diyos! Ellen! Sumunod ka sa amin ng nanay mo! Bilisan mo na! Opo, Tay! Sandali lang! Seryo! Si Ellen! Anak ko! Nay! Tay! Tulungan niyo po ako! Ay, Ellen! Anak ko! Hindi na tayo makakapasok sa loob. May bumagsak na puno sa pinto. Nay! Tay! Nandito ako sa labas! Naririnig niyo ba ako? Anak! Nandito kami sa kabila! Kaya mo bang puntahan kami rito? Hindi ko po kayo makita, Nay! Ang lakas po ng hangin! Ellen! Tumakbo ka na, anak! Iligtas mo sarili mo! Nay! Tay! Hindi ko na marinig ang boses ni nanay at tatay. Nanlalabo na ang paningin ko dahil sa lakas ng hangin. Tumilapon ako at tumama ang ulo ko sa isang puno. Parang naputol ang pag-asa kong makikita pa ang mga magulang ko. Hanggang sa maramdaman kong para akong lumulutang. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Ipinikit ko na ang aking mga mata at taimtim na nagdasal. Sa gitna ng bagyo, may bahagyang liwanag ako nakita. At mula ron, isang figura ang dahan-dahang nabuo sa aking paningin. Lola, anong ginagawa mo rito? Hindi ka nakinig sa babala ko, Ellen. Ha? Yung babala nyo, yung tungkol po sa bagyo? At isa ang kapis sa tatamaan. Tama, nangyari nga ang sinabi mo. Dahil nakikita ko ang hinaharap. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Dahil may kakaibang dugo ang nananalaytay sa ugat mo. Ano ang ibig niyo sabihin? Katulad ng lagi kong sinasabi,
Malalaman mo yan sa takdang panahon. Miss, gumising ka na. Nananaginip ka yata. Sino ka? Anong ginagawa ko rito? Si Lola. Nasa si Lola? Walang matanda dito. Ako ang nagligtas sa'yo, miss. Mukhang nananaginip ka yata eh. Hindi ako nananaginip. Totoo ang nakita ko. Nakausap ko pa nga siya eh. Imahinasyon mo lang yon. Baka may lagnat ka kaya kung ano sinasabi mo. Wala akong lagnat. At baka isipin mo baliw ako. Hindi. Totoong nakausap ko ang matandang yon. Siya pa nga nagsabi sa akin na may paparating na bagyo eh. Kaya lang hindi ako nakinig sa kanya. Diyos ko, sino nanay at tatay? Sana ligtas sila. Ay, kung yan ang gusto mong paniwalaan, edi wala akong magagawa dyan. Nagluto pala ako ng sopas. Kumain ka na at magbihis. Wala akong damit pang babae kaya suotin mo na lang yung damit ko. Bakit ba ang suplado mo? Ang ayaw ko sa lahat yung babaeng maingay. Kapag hindi ka tumahimik dyan, kakainin kita ng buhay. Isa ka bang mamamatay tao? Higit pa dyan, miss. Teka lang. Anong pangalan mo? Ako si Brian. Brian lang, walang apelido. Ha? Bakit naman wala kang apelido? Wala ka bang tatay at nanay? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na ayaw ko sa mga maiingay? Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Kung ayaw mo kung ako mismo magpatahimik sa'yo. Ang suplado mo naman. Siya nga pala, ako si Ellen. Saka salamat sa pagdiligtas mo sa akin, ah. Walang anuman. Kumain ka na lang dyan kung nagugutom ka na. Tumango ako kay Brian. Tiningnan ko ang likuran niya habang naglalakad palayo. May kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung ano yon pero ramdam ko na parang espesyal siya. Nang makaramdam ng gutom, naghain ako at kumain. Maliit lang ang kubo pero parang maluwag tingnan dahil konti lang ang mga gamit. Makalipas ang 1 linggong pananatili ko sa bahay ni Brian, siya namang pagdating ni Lolo Kulas, ang kasama niya sa buhay. Mano po, Lolo? Kawaan ka ng Diyos po. Nandito na ho pala kayo? Kamusta ang lakad niyo? Ayos lang naman ang lakad ko. Brian, mag-usap nga tayo. Pasensya na ho kayo, Lolo, kung sinaway ko man kayo. Pero hindi ko pinagsisisihan ang ginawa Sino ko. ba ang babae niyan, ha, Brian? Nagpapasok ka ng ibang tao dito sa bahay natin? Lo, wag ho kayong sumigaw. Alam niyo namang tinamaan ng bagyo ang kapis, hindi ho ba? Nakita ko si Ellen na nahimatay, kaya tinulungan ko siya. Pero alam mo namang bawal ang tao sa bahay na to, di ba? Hindi ho ba kayo mga tao? Bakit bawal ba ang tao dito sa bahay niyo? Ang ibig sabihin ni Lolo, bawal ang ibang tao dito sa bahay namin. Lo, pasensya na ho kayo kung nakaistorbo ko, ah. Magpapahatid na lang ako kay Brian sa bayan, ho. Hindi ka aalis, Ellen. Pero Brian, bawal siya manatili dito. Ako ho ang magdedesisyon sa bagay na yan, Lolo. Brian, sundin mo na ang lolo mo. Mas mabuti pa nga sigurong umalis na lang ako. Ako ang masusunod, Ellen. Naintindihan mo ba? Kaya hindi ka aalis. Sinusuway mo na ba talaga ako, ha, Brian? Ellen, pumasok ka na sa kwarto mo. Mag-uusap lang kami ni Lolo Kulas. Sige. Sa loob na lang muna ako. Kahit labag sa loob ko, sinunod ko si Brian na pumasok sa kwarto niya na siyang ipinagamit sa akin. 1 beses ko pa ulit siyang nilingon bago ko tuluyang pumasok. Alam kong masama ang makinig ng usapan ng iba, pero hindi ko napigilan ng aking sarili. Dinikit ko ang tenga sa may pinto at pinakinggan ang usapan na maglolo sa labas. Brian, hindi mo naiintindihan. Ang mga tulad ng taong yan, hindi natin pwede basta-basta papasukin dito. Naiintindihan kong nag-aalala ka lang para sa kaligtasan natin, Lolo. Pero alam kong hindi siya masamang tao. Isa siyang inosenteng babae na nangangailangan ng tulong. At paano mo nasisigurong inosente nga siya, ha? 1 linggo mo pa lang siyang kilala. Nakita ko siya mismo, walang malay. Tumama ang ulo niya sa puno at sa loob ng 1 linggo, wala naman siyang ginawang masama sa akin, Lolo. Ganyan din ang sinabi ng ina mo noon bago siya. Huwag mo pong idamay si nanay dito, Lolo. Matagal na siyang patay. At walang kinalaman si Ellen sa kasamaan ng mga taong pumatay sa kanya. Alam mong may dahilan kung bakit ayaw kung may ibang tao rito. Lalo na kung hindi natin kilala. Hindi pa po siya tuluyang magaling, Lolo. Ako ang nagligtas sa kanya, kaya kargo ko si Ellen. Gagamutin ko po siya hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Brian, bata ka pa. Hindi mo naiintindihan na ginagawa ko lang to para protektahan ka.
Alam kong mabilis kang maawa, lalo na sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kaya madali kang naluloko eh. Tama ho siguro kayo, Lolo. Naaawa ako sa kanya. Tao siyang nangangailangan ng tulong. Kung pwede tayong tumulong, bakit hindi natin gawin, di ba? Paano kung may dala siyang kapahamakan? Problema ko na ho yun, Lo. Akong bahala kung darating man ang panahong yon. Kung may mangyaring masama, ako ang mananagot. Hanggang sa gumaling lang siya rito, titira, Brian. Pagkatapos nun, kailangan na niyang umalis. Sige po, Lo. Salamat po. Pero Brian, mag-ingat ka dahil kakaiba ang nararamdaman ko sa dalagang yan. Lagi ho ako nag-iingat, Lolo. Sa bawat salita ni Lolo Kulas, dama ko ang bigat ng karanasan niya. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay may salamin ng kahapon. Pero nakaramdam ako ng kasiyahan ng ipagtanggol ako ni Brian. Pinili niya akong panigan kahit labag sa kanyang lolo. Doon ko unang naramdaman ng tiwala at pag-aalala para sa akin, maliban sa mga magulang ko. Kinabukasan, inaya ako ni Brian sa kanilang hardin. Tuturuan niya raw ako magtanim, kaya pumayag naman ako. Yan, ganyan. Dahan-dahan lang ang paghukay, Ellen. Oo, wag mong bilisan para magandang kalabasan. Akala ko ba tinuturuan mo ko? Bakit parang pinapagalitan mo ko, Brian? Ha? Kasi mukhang binibigla mo masyadong paghukay eh. Baka mamaya maisang itatanim natin pero bangungot ang maanin natin dahil hindi maganda ang pagkakatanim. Ang corny mo talaga minsan, Brian. Tamang-tama at maisang itatanim natin. Pero epektibo, di ba? Napangiti kita eh. Oo na, sige na. Napatawa mo na ako. Parang napipilitan ka lang eh. Pero Ellen, kumusta ng pakiramdam mo? Medyo mas maayos na kaysa nung nakaraan linggo. Hindi na masyadong sumasakit ang ulo ko. Mabuti naman. Basta wag mo lang pilitin ang sarili mo na mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ka dapat mabinat, kaya bawal kang magbuhat ng mabibigat, ha? Itong pagtatanim minsan lang to. Tinuturuan lang kita para hindi ka mabore sa loob ng bahay at makapag-ehersisyo ka rin. Naalala ko lang bigla sila nanay at tatay. Sana okay lang sila. Sana buhay pa sila. Ellen, magpagaling ka lang. Kapag ayos ka na, iuwi na kita sa inyo para makasama mo na ang mga magulang mo. Alam kong buhay pa sila, kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Salamat, Brian, ha? Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi mo ako tinulungan. Ay nako, kung wala ako, sigurado patay na yung mga tanim natin. At baka pati ikaw nakabaon na sa lupa. Sobrang lalim na yung lupang hinuhukay mo. Grabe ka talaga sa akin, ha? Yan, ganyan nga. Ngumiti ka lang. Pangit mo kasi kapag naiiyak ka eh. Basta, nandito lang ako para sa'yo, ha? Hanggang kailangan mo ako, hindi kita pababayaan. Sus, naging mas cheesy ka na. Ituloy na nga natin ang pagtatanim. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong nakakalimutan ang nangyaring trahedya sa lugar namin. Hindi man tuluyang nawala, pero dahil kay Brian, naging mas madali ang makabangon at alam kong makikita ko na ang aking mga magulang. Sa bawat pagdaan ng araw, naging maayos na rin ang pakikitungo sa akin ni Lolo Kulas. Helen, tapos mo na ba ang sinampay? Opo, Lo. Nakaayos na po sa likod. Nilagyan ko po ng bato ang gilid ng sampayan. Baka kasi tangayin ng hangin eh. Mabuti naman kung ganon. Marunong ka pala sa gawaing bahay. Tinuruan po ako ni nanay at tatay nung bata pa ako. Kaya sanay na sanay ako sa gawaing bahay, Lolo. Maayos ka palang napalaki ng mga magulang mo. Alam mo kung ganyan ka kabait, may mga ngahas pa rin sa'yong saktan ka. Di ko po alam, Lo. Siguro nga pwedeng mangyari yan. Minsan kahit na gaano pa tayo kabait, may mga tao talagang hindi natutuwa sa atin o gusto tayong saktan. Tama ka, Iha. O siya, tapusin mo na yung ginagawa mo. Mukhang naistorbo pa yata kita. Naku, ayos lang, Ulo. Saka salamat ho nga pala sa pagtanggap niyo sa akin. At pasensya na rin kung napagtaasan ka ng boses ni Brian ng dahil ho sa akin. Iha, ako nga ang dapat humingi ng pasensya sa iyo eh. Bilisan mo na dyan. Pagkatapos ng ginagawa mo, pumasok ka na. Huwag kang magpapagabi sa labas, ha? Opo, Lo. Salamat po. Ellen, nakalimutan mo manguha ng dahon ng sambong. Papakuluan ko yun para mainom mo mamaya. Ay, oo nga pala. Ikaw na lang ang kumuha. Grabe, ako na nga itong nagmamalasakit eh. Naku, huwag mo nga ako simulan dyan. Oo na, sige na, kukuha na ako.
pero sabay tayong dalawa ha. Okay, tapusin ko na muna tong ginagawa ko. Hintayin mo ako, ha? Tulungan na kita dyan. Ay, salamat. Napansin mo rin. Tulungan mo na nga ako, bilis! Binilisan namin ang ginagawa at nang matapos, kumuha na kami ng dahon ng sambong. Pinakuluan yun ni Brian at pinainom sa akin. Sa araw-araw sa bahay na to, naging isa na kaming pamilya. Hindi ko man alam kung ano ang sikreto o nakaraan ng pamilya ni na Brian, pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang koneksyon naming tatlo. Pero isang gabi, binulabog ako ng isang panaginip. Ellen, bumangon ka. May dapat kang malaman. Anong dapat malaman? Gabing-gabi na po, Lola. Ang sarap-sarap ng tulog ko, oh. Tulog? Nakita na naman kita. Panaginip na naman to. Nasa panaginip na naman ako. Ellen, sumilip ka sa bintana. Doon mo makikita ang tunay na anyo ni Brian. Tunay na anyo? Anong ibig niyo sabihin? Hindi. Panaginip lang to. Hindi to totoo. Kailangan kong gumising. Bakit hindi mo tingnan nang makita mo ang katotohanan tungkol sa pagkatao niya? Nasa iyo na ang desisyon, Ellen, kung tatanggapin mo ba ang pagkatao niya o hindi. Diyos ko. Isa siyang aswang. Brian! Panaginip lang yun. Pero parang totoo. Nasa si Brian? Brian, ano ibig sabihin nito? Bakit ka naging isang hayop? Ellen, anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumasok dito sa loob? Hindi mo ako dapat nakita sa ganitong anyo. Nandito ako para malaman ang lahat, Brian. Kitang-kita ko lahat kung paano ka nagpalit ng anyo. Anong klaseng nilalang ka ba? Isa akong aswang, Ellen. Pero huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ako masamang aswang. Aswang ka? Tapos, ilang linggo mo ako kasama sa bahay na to? Oo, tama ka ng dinig, Ellen. Isa nga akong aswang. Pero hindi ako pumapatay ng tao. Lalong hindi ako kumakain ng laman ng tao. Hindi ako kagaya ng ibang aswang. Paano ako maniniwala sa'yo, ha? Sabihin mo nga sa akin kung paano kita paniniwalaan. Kumakain lang ako ng karne ng hayop. Hindi ako kumakain ng tao, Ellen. Ni minsan hindi ko yun ginawa. At kung talagang masama ako, sana matagal na kitang ginawang pagkain, di ba? Pero kita mo naman, buhay na buhay ka pa. Pero bakit mo tinago sa akin ang pagiging aswang mo? Sana hindi mo nilihim sa akin kung ano at sino ka talaga. Dahil alam kong matatakot ka sa akin kapag nalaman mo ang totoo. At ayokong mawala ka bilang kaibigan. Ngayon lang ako nagkaroon ng kaibigan. At bukod kay Lolo Kulas, ikaw lang ang taong pinaramdam sa akin na normal ako. Tama ka. Matatakot nga siguro ako kung nalaman ko agad na isa kang aswang. Ngayon ko lang din naisip na kaya pala hinihigpitan ako ni Lolo Kulas mula sa'yo dahil alam niya ang sikreto mo. Oo, Ellen. Alam niya ang lahat tungkol sa akin. Siya ang sumagip sa akin noon nang patayin ng mga tao ang nanay ko. Tinanggap niya ako kahit ganito ako dahil katulad ko rin siya. Ha? Ano? Aswang din si Lolo Kulas? Ay, Diyos ko. Sana huwag kang matakot sa amin, Ellen. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, Brian. Pero kung pinatay ng tao ang nanay mo, hindi ba dapat galit ka sa katulad ko? Galit ako sa mga tao, Ellen. Pero alam kong hindi lahat ng tao masama katulad ng mga pumatay sa nanay ko. Kaya nga, ayaw ni Lolo Kulas na may tao sa lugar na to. Dahil baka mapahama kami. Ngayong alam ko na ang lahat. Anong gagawin niyo sa akin? Pauuwiin niyo na ba ako? Wala kaming gagawing masama sa'yo, Ellen. Kung gusto mo mang umalis ngayon, maiintindihan ko. Pero sana, wag mo akong husgahan agad. Brian, may konting takot pa rin sa puso ko dahil aswang kayo pero isang bagay lang ang alam ko. May mabuti kayong puso. Dahil hindi niyo ako sinaktan habang nandito ako sa inyo. Tinuring niyo pa akong isang tunay na pamilya. Salamat, Ellen. Salamat dahil hindi mo kami hinusgahan ni Lolo Kulas. Sa totoo lang, nanginginig ang tuhod ko habang kaharap siya. Pero sa kabila ng takot, mas matimbang ang mga alaala naming magkasama. Mga tawanan, kwentuhan, at pag-aalaga niya sa akin. Walang masamang ginawa si Brian sa akin. Kung sakaling masama siyang nilalang, matagal na sana akong nawala dito sa mundong ibabaw. Hindi siya tinuturing ni Lolo Kulas na halimaw.
Kinabukasan, akmang bubuksan ko ang pinto nang marinig ko ang usapan ng maglolo sa labas. Pinakinggan ko ang usapan nila. Safe na safe po ang sikreto niyo sa akin, Lolo Kulas, Brian. Pero, sino ang mga susugod sa inyo? Ha? Iha, nandyan ka pala. Alam mo kasi, katulad ng mga tao, may mga aswang din na masasama. Hindi katulad namin ni Brian, sila ay mababangis at walang pinipiling biktima. Dati kaming kasapi ng grupong yon, pero tumakas kami ng pamilya ko. Pinatay nila si tatay at nagtago kami ni nanay. Pero nang malaman ng mga tao na aswang kami, pinatay nila si nanay. Kaya ako na lang ang tanging buhay sa pamilya namin. Brian, pasensya na kung ang dami kong tanong. Naungkat tuloy ang nakaraan mo. Ayos lang, Ellen. Masaya akong malaman mo ang tungkol sa akin. Masaya naman ako kahit si Lolo Kulas lang ang kasama ko. Nadagdagan pa nga eh. Ayaw ko mang sabihin to, pero kailangan mo nang umalis dito, Ellen. Dahil hindi ka naligtas dito. Para din naman to sa kaligtasan nating lahat. Opo, Lolo. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon nyo. Alam kong pinoprotektahan nyo lang kami. Salamat, Ellen. Dahil naramdaman ko ang pagkakaroon ng kaibigan dahil sa'yo. Ihatid na kita sa inyo. Talaga, Brian? Ihahatid mo ko? Oo naman. Baka may mangyari pang masama sa'yo eh. Konsensya ko pa, di ba? At saka gusto man kitang pigilan eh, karapatan mo makabalik sa pamilya mo. Ayaw kitang ikulong sa mundong hindi nababagay sa isang katulad mo. Hindi man tayo magkatulad ng nilakihang mundo. Ang mahalaga, tanggap natin ang isa't isa, Brian. Masaya ako't nakilala kita, Ellen. Mabuti ang puso mo at napakaswerte ng mga magulang mo sa'yo. At sana magkita pa tayong muli. Walang imposible. Magkikita pa rin tayo kung gugustuhin mo lang. Asahan mo, Ellen. Dadalaw ako sa inyo. Aasahan ko yan, ha? Ellen, apo, pwede ba kitang makausap? Oo naman po, Lolo. Ano pong pag-uusapan natin? Gusto ko lang humingi ng pasensya sa'yo. Alam kong napalapit ka na kay Brian, pero kasi magkaiba kayo ng mundong ginagalawan. Alam mo naman yon, hindi ba? Opo, Lolo. Naintindihan naman kita. Gusto niyo lang na protektahan si Brian. Ganun niyo siya kamahal. Tsaka po, hindi rin naman ako pwedeng tumira dito habang buhay. May pamilya pa ho akong babalikan. Salamat at naiintindihan mo ang sitwasyon, Iha. Sa wakas, makakauwi na talaga ako sa mga magulang ko. Sana ayos lang talaga sila. Mag-iingat kayo, Brian, ha? Huwag ka na magtatagal. Ayokong mapahama ka. Ellen, salamat sa pakikipagkaibigan mo sa apo ko. Mag-iingat ka. Salamat din po sa buong puso niyong pagtanggap sa akin. Paano ba, Lo? Alis na po kami. Mag-iingat ho kami, Lolo. Alis na ho kami. Bye, Lolo Kulas! Ingat din po kayo dito, ah! Makalipas ang higit 1 oras na paglalakad, narating na rin namin ang aming bahay. Parang dinaanan ng dilubyo ang lugar namin. Ang iba, hindi pa nakakabangon. Napatitig ako sa malaking puno kung saan ko nakita ang matandang babae. Parang wala man lang nangyari sa puno kaya kinilabutan ako. Hindi ko na lang yun pinansin at dumiretso sa bahay na bagong gawa. Nandito na tayo sa bahay niyo, Ellen. Hanggang dito na lang ako. Matagal rin pala ako nawala. Ang daming nagbago dahil sa bagyo. Brian, ayaw mo ba pumasok para makilala ang mga magulang ko? Ha? Ayos lang ba na makilala ko sila? Nakakahiya yata eh. Ano nakakahiya doon? Ikaw nga ang tumulong sa akin, di ba? Iniligtas mo ko at inalagaan. Tsaka kung magpapasalamat si nanay at tatay sa'yo. Ano, tayo na. Basta, huwag mo sabihin na isa akong aswang, ha? Wala makakaalam, pangako ko yan sa'yo. At saka hindi ka halimaw, Brian. Isa kang tao na may kakaibang anyo. Pero tao ka pa rin kasi may puso ka. Salamat, Ellen, ha? Pinapalakas mong loob ko. Kung sakaling kailangan mo ng tulong o kausap, wag kang magdadalawang isip na lapitan ako, ha? Okay? Pangako ko sa'yo na hindi kita makakalimutan at sasabihin ko kung ano man ang problema ko.
Sige, tayo na sa loob. Sigurado ako matutuwa si nanay at tatay kapag nakilala ka nila. Habang papalapit ako sa bahay namin, hindi ko mapigilan ang mapaluha. Alam kong mahirap husgahan ng ibang taong walang alam kundi ang manghusga sa katulad ni Brian. Pero sa puso ko, alam kong kahit anong anyo niya, isa siyang mabuting nilalang. Pagpasok ko sa nakabukas naming bahay, naabutan ko si nanay at tatay na nag-aayos ng mga gamit. Napangiti ako dahil sa wakas, nakita ko silang muli. Nay! Tay! Nakauwi na po ako! Anak! Ikaw ba yan? Opo, Nay, ako to. Hindi po ako multo, Nay. Totoo po ang anak niyo ako. Ellen, anak! Ay, salamat sa Diyos at ligtas ka. Akala namin nasali ka na sa mga katawang hindi na na-recover pa. Ay, Ellen. Nay, Tay, miss na miss ko po kayo. Miss na miss ka rin namin, anak. Hindi ako naniniwalang patay ka na hanggat wala ako nakikitang bangkay mo. Ay, salamat talaga sa Diyos. Ay, nako, kumpleto na ulit tayo. Mahal na mahal ka namin, anak. Tay, Nay, may ipapakilala po ako sa inyo. Si Brian. Ay, Diyos ko. Nawala ka lang, nag-asawa ka na? Ay, Ellen naman. Nay, ang OA niyo po. Iho, ikaw bang asawa ng anak ko? Diyos ko naman, Nay, Tay. Hayaan niyo nga akong ipakilala siya. Teka lang, anak, ha? Kikilatisin ko muna itong manugang ko, ha? Kung sa bagay, ang galing mo mamili, ha? Matangkad, matipuno ang katawan, gwapo pa. Alam mo, Iho, nakikita ko sarili ko sa'yo nung kabataan ko, eh. Tumahimik ka nga, seryo. Ang layo ng itsura mo sa binatang yan. Mabuti na nga lang nagmana ang anak natin sa akin, eh. Kaya yan, maganda. Pakinggan niyo muna ako, pwede ba, Nay, Tay? Siya si Brian, ang lalaking nagligtas sa akin nung kasagsagan ng bagyong Yolanda. Ginamot din niya ako at inalagaan sa bahay niya. Brian, ang nanay Marites ko at tatay Seryo ko nga pala. Magandang araw ho sa inyo. Masaya ako makilala kayo. Talaga bang hindi mo asawa o kasintahan ng anak ko? Hindi ho. Kaibigan ko lang ho siya. Ay sus, doon nag-uumpisa ang lahat sa pagiging magkaibigan. Hindi ba, Seryo? Oo nga. Tsaka sayang ang lahi mo, Iho. Bagay na bagay kayo ng anak ko. Kahit naman, nakakahiya kay Brian, oh. Bakit hindi muna natin siya paupuin, ha? Tinatad niyo agad ng sunod-sunod na tanong yung tao, eh. Ay, naku, oo nga, Iho. Umupo ka nga muna. Maghahanda ako ng merienda para sa inyo. At saka, Brian, salamat sa pagligtas mo sa anak namin, ha? Huwag ka mahihiya kung may kailangan ka, Iho. Salamat ho, Aling Marites. Iho, umiinom ka ba ng alak? Hindi ho eh. Ay, sayang. Magiinuman sana tayo mamayang gabi. Nako, uuwi na rin ho ako mamayang gabi. Ano? Uuwi ka agad? Ay dumito ka muna sa amin. Kahit ilang araw lang, Iho. Hayaan mong pagsilbihan ka namin. Oo nga, tsaka iinom pa tayo. Tuturuan kita, gusto mo ba? Masarap yon at mag-i-enjoy ka pa. Sige po, susubukan ko ho. Ikaw talaga, Tay? Bad influence ka para kay Brian. Tumahimik na nga kayo. Naiingayan si Brian sa inyo, eh. Heto, magmerienda muna kayo. Masaya ako dahil tanggap ng mga magulang ko si Brian. Sa isip ko, sana itanggapin din ang pagkatao niya sa oras na malaman nila ang totoo. Pumayag si Brian na sa amin na muna tumira ng ilang araw. Isang gabi, lumabas ako para magtapon ng basura. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ang matandang babae. Nakatitig lang siya sa akin na para bang may malaki akong kasalanan. Lola, bakit parang pamilyar kayo? Hindi mo pa ako kilala, Ellen. Ako si Lola Virginia. Ikaw lang ang nakakakita sa akin dahil espesyal ka. Ho? Lola Virginia? Sa panaginip! Tama. Sabi ko na nga ba pamilyar kayo sa akin eh. Ikaw nga po ang palaging laman ng panaginip ko. Ibig sabihin, hindi lang talaga yun basta panaginip. Nagkakatotoo po mga sinasabi nyo. At nagkaroon nga po ng bagyo. Si Brian, totoo nga. Pasensya na kung hindi ako naniwala sa inyo, ha? Iyon ang itinakda ng Diyos, Ellen.
Mabuti na lang at nakaligtas ka. Pero may malaking mangyayari sa buhay mo, Iha. Ano po mangyayari, Lola? Tagabigay lang ako ng babala sa iyo, Ellen. Anong babala yun, Lola? May isang aswang na gustong kumuha sa iyo. Kaya maging mapagmatsyag ka, Ellen. Ellen, ayos ka lang? Brian, nakakagulat ka naman. Nagulat ba kita? Pasensya na ha. Kanina pa kasi kita tinatawag eh. Pero parang hindi mo ako naririnig. Ganun ba? May naisip lang kasi ako eh. Halika na, tayo na sa loob. Sige, tayo na. Bago pumasok sa bahay ay hinagilap ko pa ng tingin ang matandang babae. Pero mabilis siyang nawala. Nang gabing yon, hindi agad ako nakatulog. Iniisip ko pa rin ang sinabi ni Lola Virginia sa akin. Isa yung babala. Napabuntong hininga ko. Inisip ko kung sinong aswang ang kukuha sa akin. Dahil sa dami ng iniisip ko, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Ellen, kailangan ko ang dugo mo. Sino ka? Anong kailangan mo? Dahil kakaiba ang dugo mo. Hindi mo ba alam yun? Kung sa bagay, hindi mo alam ang tunay mong pagkatao. Hindi ako papayag na makuha mo ako! Lalabanan kita! Hindi mo ako kaya. Walang makakatulong sa'yo, Ellen. Teka lang, kilala mo ako? Oo naman. Kilalang kilala kita. Kaya sasama ka sa akin. Kung kailangan kong lumaban para makatakas ako sa'yo, gagawin ko! Eh di subukan mong tumakas. Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Tay! Brian! Lola Virginia! Lola Kulas! Tulungan niyo po ako! Ellen, nandyan ako. Bilisan mong magtago. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Brian! Walang makakatulong sa'yo, Ellen. Dahil akin ang mundong ito. Hindi ako papayag na mahuli mo! Pangit na halimaw! Huli ka! Anak! Anak, Ellen, gumising ka! Wag! Ay, Ellen, Diyos ko! Seryo ang anak natin! Mukhang nananaginip na naman! Nay! Anak, ayos ka lang ba? Ellen, etong tubig. Uminom ka muna. Ano nangyayari sa iyo, anak? May napanaginipan lang po ako, Nay. Masamang panaginip. Hindi totoo ang panaginip, anak. Nandito kami para sa'yo. Ligtas ka habang nandito kami. Salamat po, Nay. Tay, Brian, nagising ka patuloy na dahil sa akin. Pasensya ka na, ha? Walang problema. Ang mahalaga, ayos ka na. Sige na ho, matulog na ulit kayo. Pwede bang sa labas ako ng kwarto mo matulog, Ellen? Baka kasi managinip ka ulit na masama eh. Mabuti na may kasama ka. Yun ay kung ayos lang ho sa inyo, Aling Marites, Mang Seryo. Mas mabuti pa nga, iho. Tulog na tayo, seryo. Brian, hindi mo naman ako kailangan bantayan eh. Ayos lang talaga ako. Ellen, baka may mangyaring masama sa'yo. Hayaan mo kung bantayan ka. Naiilang kasi ako eh. Hindi mo naman mararamdamang nasa labas ako eh. Sige, matulog na tayo, Brian. May problema ka ba? Wala akong problema. Sige na, magpahinga na tayo. Pasensya na ulit, Brian, ha? 2 araw ang lumipas at medyo dumistansya ako kay Brian. Lagi ko kasing iniisip ang panaginip ko na may aswang nakukuha sa akin, kaya para ako mababaliw. Hindi pa nga kami nakaka-recover sa bagyong Yolanda, mukhang may bagyo na namang darating sa buhay ko. Isang hapon, nilapitan ako ni Brian. Mukhang naramdaman niyang iniiwasan ko siya. Ellen, pwede ba kita makausap? Oo naman. May kailangan ka ba? May napapansin kasi ako nitong mga nakaraang araw eh. Iniiwasan mo ba ako? Kasi Brian,
Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to eh. May nagawa ba akong mali? Kung may nasabi o nagawa man akong hindi mo nagustuhan, sabihin mo lang sa akin, Ellen. Hindi naman ako magagalit eh. Kesa ganitong iniiwasan mo ako. Hindi ko talaga alam kung saan ako mag-uumpisa. Pati ako nahihirapan din kung paano ko sasabihin sa iyo ang panaginip ko. Panaginip? Tungkol saan? Nanaginip ako tungkol sa aswang. Tinangka niya akong kunin dahil espesyal daw ang dugong meron ako. Hindi ko kilala ang aswang na nasa panaginip ko pero kasi kayong dalawa lang ni Lolo Kulas ang kilala kong aswang kaya natatakot ako baka may masama kang balak sa akin. Ellen, alam kong isa akong aswang. Pero hindi ko magagawang saktan ka. Kung pwede ko nga lang patunayan sa'yo na wala akong masamang balak sa'yo, ginawa ko na eh. Pero wala naman akong kapangyarihan para mabasa mo ang nasa isip at puso ko eh. Alam ko namang may mabuti kang puso. Hindi ko lang talaga maiwasang mag-isip ng kung ano-ano at magduda. Pero natatakot talaga ako eh. Kasi ang totoo yung panaginip ko. Yung panaginip ko parang totoo eh. Ellen, hindi kita sasaktan. Maniwala ka sa akin. Kahit kailan hindi ko gagawin yun sa'yo. Poprotektahan nga kita mula sa nilalang nakagaya ko eh. Ganun ka kahalaga sa akin. Oo, nararamdaman ko naman yun eh. Pero minsan kasi yung takot sa puso ko hindi ko basta-basta naaalis. Pasensya ka na Brian kung pinagdududahan man kita. Sana kahit papaano pagkatiwalaan mo pa rin ako, Ellen. Kahit konti lang. Ayos lang sa akin. Naiintindihan naman kita eh. Brian, salamat. Sa totoo lang gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos nating mag-usap. Ganon din ako, Ellen. Ayokong layuan mo ko. Tsaka kahit iniiwasan mo ko, pinilit ko pa ring lapitan ka. Ay naku, parang ang gulo yata, no? Sana mapatawad mo ako sa naging asal ko nung mga nakaraang araw, Wala yon. Malakas ka sa akin eh. Hindi siya yung halimaw sa panaginip ko. Iba ang aura niya. Kung siya nga ang aswang na yon, bakit hindi ako natatakot sa kanya? Hindi pa rin ako sigurado kung anong ibig sabihin ng panaginip ko, pero sigurado akong hindi si Brian yon. Kinagabihan, sa tapat ng aming bahay, may maliit na lamesa at nakahain na ang pagkain at pulutan. Inaya ni Tatay Seryo si Brian na uminom at pumayag agad siya na siyang ikinailang ko. Ay, si Tatay talaga Dinamay pa talaga si Brian na hindi marunong uminom. Ay, hayaan mo ng tatay mo. Ngayon lang naman yan uminom eh. Masaya lang siya dahil may kasama na siya sa kalokohan niya. Oh, Brian, halika na rito. Tumagay ka na. Bibinyagan kita ngayong gabi. Sige po, sandali lang ho, Mang Seryo. Tay, huwag yung lasingin si Brian baka kung ano nung sabihin. Ay nako, Ellen, hayaan mo na. Pampatunaw lang yan ng kaba. Tsaka ngayon lang naman to eh. Baka di niya kayanin, Tay. Bakit di na lang akong tumagay para sa kanya, Tay? Ayos lang ako, Ellen. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to, malakas ako eh. Mabuti naman kung ganon. O, eto, inom ka na. Cheers! Cheers! Ba, mukhang palaban ka, Brian, Brian, iho, dahan-dahan lang sa pag-inom, ha? Baka mamaya magsusuka ka dyan. Hindi ka pa naman sanay. Malakas ho ako, Aling Marites. Kayang-kaya kong uminom, hindi ba, Mang Seryo? Ba, oo naman. Ako ba naman ang magtuturo sa'yo eh? Gagaling ka sa inuman. Tagay ho tayo, Mang Seryo. Ha? Tatamaan ka mamaya sa akin, Brian, kapag sumuka-suka ka dyan, ha? Sinasabi ko sa'yo. Si Tatay, hari yan ng inuman. Ikaw, baguhan ka pa lang. Matatalo ko siya, makikita mo. Di tingnan natin kung sino ang unang matutumba sa inyong dalawa ni Tatay. Galingan mo, Brian, ha? Baka mapahiya ka lang. Ellen, alam mo ba? Ang ganda-ganda mo kahit hindi ka naliligo. Ano sabi mo, ha? Hindi ako naliligo. Kapal, Ay nako, lasing na nga yata talaga si Brian Nakakatuwa pala siyang malasing. Ellen, ikaw inis na ako sa'yo. Iniiwasan mo ko eh. Kasi ako, hindi ko gustong iniiwasan mo ko. Ha? Hoy, Brian, manahimik ka nga dyan. Nakakahiya ka.
Pinag-usapan na natin ang tungkol dyan, di ba? Brian, kung gusto mo talaga tong anak ko, hindi mo kailangan maglasing para lang sabihing maganda si Ellen. Bakit hindi mo sabihin nang hindi ka lasing? Promise, Mang Seryo. Gusto ko po yung anak ninyo. Hindi ko lang talaga masabi ng harapan kasi natatakot akong hindi niya ako magustuhan eh. Baliw ka talaga, Brian. Sige, inom pa. Baka masabi mo pa lahat ng sikreto mo eh. Ikaw din, pagsisisihan mo yan bukas. Ellen! Ellen ko! Gusto kita! Ay, nako. Mukhang hindi ko na siya yayayahing uminom sa susunod Ang lalamong bata ka. Sabi ko sa'yo, Tay eh. Huwag mo na sanang painumin. Kasalanan niyo talaga to eh. Ay, oo nga anak. Kasalanan ko nga kung bakit nalasing to si Brian. Pero aminin mo, kinilig ka sa sinabi niya. Tigilan niyo nga ako, Tay. Mas mabuti pa ipasok na natin si Brian. Lasing na oh. Hindi na niya kayang maglakad pa. Ako nang bahala sa kanya anak. Ay, ang hina pala nitong manugang ko eh. Panugang? Tay naman. Maghunos dili ka nga. Ellen ko? Nasaan ka, Ellen? Pwede ba, Brian? Manahimik ka? Makahiya ka. Ay, ang mga kabataan talaga ngayon. Malayo sa amin nun. Di ba, seryo? Oo nga eh. Pero, anak, botong-boto talaga ako kay Brian para sa'yo. Ewan ko talaga sa inyo, Tay. Sige na po, ipasok nyo na yan sa loob. Kinahapunan, nakita ko si Brian na nagwawali sa tapat ng bahay namin kung saan may malaking puno. Ipinasok ko muna ang dala kong ayuda galing sa gobyerno. Kahit ilang araw na lumipas nang masalanta kami ng bagyo, hindi pa nakakabalik ang mga tao sa dati nilang buhay. Kaya umaasa pa rin kami sa mga binibigay ng gobyerno. Oh, Brian! Bakit nagwawalis ka dyan? Sana hinintay mo na lang ako. Bisita ka kaya dito, no? Ako na dyan. Ellen, sorry talaga kagabi ha. Hindi ko na uulitin yun. Pangako ko yan sa'yo. Huwag ka mag-sorry. Ang saya kaya kagabi dahil sa pinagsasasabi mo. Kaya ikaw tuloy ang naging pulutan namin. Grabe. Gusto ko nang lamunin ako ng lupa dahil sa mga pinagagagawa ko. Huwag mo sana akong layon dahil sa mga sinabi ko ha. Kung totoo namang gusto mo ako, bakit ka mahihiya? O baka naman hindi yun totoo. Dala lang yun ang kalasingan mo. Kasi totoo yung sinabi kong gusto kita. Pero sana hindi ko sinabi yun habang lasing ako. Nakakahiya kasi at saka... basta. Minsan kasi dun lumalabas ang totoo. May lakas ng loob kang sabihin, 'di ba? Kaya ayos lang yun. Ayos lang talaga yun? Hindi ka galit? O wala kang reaksyon? Wala nga, ang kulit eh. Ellen, gusto ko lang malaman mo na kung may bagyong paparating sa buhay mo, gusto kong nandito lang ako sa tabi mo para samahan ka sa lahat ng laban mo. Salamat, Brian ah. Sa totoo lang, hindi na ako natatakot. Sa panaginip ko siguro natatakot akong magkatotoo yun, pero sa'yo, hindi ako matatakot at hindi kita pagdududahan. Gusto mo bang hanapin ko yung aswang na nasa panaginip mo? Baka kasi totoong may nagtatangka sa buhay mo eh. Wag na, no? Isa lang talaga yung masamang panaginip. Walang ibang ibig sabihin yun. Kung sa bagay, ang panaginip hindi kailanman nagkakatotoo. Pero ito ayoko na talagang uminom ng alak. Ay, pangako yan. Na-trauma na kasi ako eh. Mabuti naman at naisip mo yan. Magsalita ka lang na magsalita kahit walang tagay, ha? Bumalik ang pagiging magkaibigan namin ni Brian. Kahit umamin siyang gusto niya ako. Alam kong hindi pa tapos ang bagyong laman ng panaginip ko, pero ngayon, mas kampante na akong harapin yon dahil alam kong nandyan siya sa aking tabi. Isang araw, umalis si nanay at tatay kasama si Brian para pumunta sa bayan. Kailangan nila magtrabaho para may pangtustos kami sa araw-araw. Yun ang araw na muling nagpakita sa akin ang matandang babae. Ellen! Lola Varinia, may nangyari po ba? Ang panaginip ko, magkakatotoo po ba? Bakit hindi mo muna tanungin kung espesyal ang dugo mo? Gusto mo bang malaman ang totoo, Ellen? Matagal ko na kung gustong malaman ng lahat, Lola Virginia. Sabihin niyo na po lahat sa akin. Ngayon ang tamang panahon para sabihin ko sa iyo ang totoo.
Tungkol sa punong ito, sa bracelet na suot mo, kung sino ba talaga ako at ang dugong nananalaytay sa dugo mo. Pero bago mo malaman ang lahat, dadaan ka sa pagsubok. Ito'y tagisan ng talino. Sa bawat tamang sagot mo, sasabihin ko ang isa sa lihim na dapat mong malaman. Pumapayag ka ba? Sige ho, Lola. Pumapayag ako sa kondisyon mo. Gusto ko malaman ng lahat. Ganyan katatag ang loob kapag umiibig. Ano kung ibig mo sabihin, Lola? Hindi mo pa ba alam kung sino ang nilalaman ng puso mo? Kaya nga kailangan mo nang malaman ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, Lola. Wala ho akong iniibig. Kung sa tingin niyo may gusto ko kay Brian, nagkakamali kayo. Ang gusto ko ho, malaman ng lahat ang tungkol sa akin. Kung bakit ako ang napili. Kung handa ka nang malaman ng lahat, heto na ang unang bugtong ko para sa'yo. Handa na po ako, Lola. May katawan, walang buto. May bibig, di makakibo. Bubuksan mo ko, may laman sa loob. Ano ako? Ano nga ba yun? Teka lang, Lola. Alam ko na. Delata ang sagot. Tama ho ba? Tama ka, Ellen. Mabuti na lang may dugo ka ng isang babaylan. Anong ibig niyo sabihin, Lola? Hindi ko kayo maintindihan eh. Tama ang narinig mo. Ang dugong nananalaytay sa'yo ay dugo ng isang babaylan. Nakikita mo ang punong kahoy kung saan mo ko nakita? Hindi yan isang pangkaraniwang kahoy lang. Diyan ako nakatira. Isa akong espiritong tagabantay ng susunod na babaylan. Kaya pinoprotektahan kita dahil ikaw ang susunod na magiging babaylan. Ho? Ako? Bakit po? Magiging babaylan? Paano? Si Sergio, anak ng isang babaylan at ng isang albularyo. Kaya lang hindi napili ang tatay mo dahil naaksidente siya noon at nawala ang kanyang alaala. Hanggang ngayon hindi na muling bumalik ang alaala niya kaya hinayaan siyang mamuhay ng normal. Ang dami palang lihim ng pagkatao ko. Simple lang naman ang buhay namin dito sa Capiz eh. Pero simula ng trahedya nangyari, nagbago na ang lahat. Ang lahat ng nangyayari ay itinakda ng Diyos. Isa pa, Ellen. Isa pang bugtong ang sasagutin mo at malalaman mo ang tungkol sa binigay kong bracelet sa'yo. Sige po, Lola Virginia. Lahat ng malalaman ko, buong puso kong tatanggapin. Mabuti naman kung ganun, Iha. Ito na ang pangalawang tanong. Ako'y lagi mong suot. Ikaw ay ligtas kung ako'y hawak. Ang aking anyo'y bilog at sa gabi ako ang iyong sandat at palatandaan. Ligtas ako kapag hawak ko to. Bracelet! Ito pong suot ko, Lola! Tama, Ellen. Ang pulseras na yan, mahigit 300 taon nang pinagpapasapasahan ng mga babaylan. Ipinamana lamang ito sa karapat-dapat. Sa huling panahon, walang nakapagmana rito. Kaya tinago ko yan sa ilalim ng punong ito hanggang ikaw ay ipinanganak. Ibig sabihin, minana ko to sa mga ninuno ko dahil ako ang susunod na maging isa sa kanila? Tama ka, Ellen. Ikaw ang susunod na babaylan. Ikaw ang pinili. Marami pa akong gustong malaman, Lola. Tanungin niyo pa po ako. Siya, sige. Ito ang pangatlong bugtong. Pwede akong tao, pwede ring hayop. Ako'y itim, araw man o gabi, ako'y sumisilip. Sa iyong pagkilos, ako'y sumusunod. Ako'y kakambal ng tunay na lakas. Kakambal ng tunay na lakas? Anino po ba, Lola? Anino! Tama ka, Ellen. Dahil katulad ng anino, ako'y anino rin ng nakaraan, Ellen. Ako ang huling babaylan na hindi babalik sa aking katawan. Kaya naging espiritu ako at naging tagapagbantay sa susunod na magiging babaylan. Dugo mo ang nagpatawag sa aking muli, Ellen. Lola, ibig niyo po bang sabihin? Nararamdaman ko ang presensya ng aswang, Ellen. Ha? Aswang? Paano? Labanan mo siya, Apo. Alam kong kaya mo siyang matalo.
Ngayong alam mo na ang pagkatao mo, magigising na ang pagiging babaylan mo. Kaya pakiramdaman mo na mabuti ang nasa paligid mo. Dahil malalaman mo kung nasa ang aswang. Naiintindihan ko po, Lola. Ilang sandali pa ang lumipas, isang mabangis na hayop ang bumagsak mula sa itaas na nagpatulala sa akin. Nakatitig siya sa akin na parang gusto niya akong sunggaban. Mahahaba ang kuko niya, matalim ang mga ngipin at may mahabang pakpak. Nakaramdam ako ng takot pero agad ding nawala nang mabilis niya akong atakihin. Umilag ako. Naramdaman kong bigla akong lumiksi ng akma niya akong kakalmutin. Itinaas ko ang mga kamay ko kaya tumama ang kuko niya sa bracelet ko. Mula sa sinag ng buwan, nagningning ang shell na kapis sa kamay ko. Ang tagapagmana ng mga babaylan, magiging akin ka ngayon! Hindi mo ako makukuha ang halimaw ka! Iyan ang akala mo. Magiging akin ka. Ang dugo mo ang siyang magbabalik ng aming lahi. Iangat mo ang iyong kaliwang kamay. Magdasal ka, Ellen. Bibigyan ka ng lakas ng pulseras na yan para matalo ang halimaw. Banal na liwanag, ako ang tagapagmana. Bigyan mo ako ng sapat na lakas para talunin ang halimaw. Hetong sayo! Labanan mo ko. Huwag kang maging duwag. Hindi ako duwag! Para sa lahi naming babaylan! Papatayin kita! Kung ganun, ako na ang unang kikilos para makuha kita. Labanan mo siya, Ellen. Heto ang punyal. Iahagis ko sa may damo para makuha mo. Itarak mo kaagad sa kanya. Pero ang lakas niya, Lola Virginia. Hindi ko siya kakayanin. Tutulungan kitang makipaglaban, Ellen. Ako ang magiging mata mo. Magtiwala ka lang sa iyong kakayahan. Hindi mo ako matatalo kahit na may kasama ka pa. Nararamdaman ko siya sa paligid. Nakikita ka niya, Lola! Hindi niya ako nakikita. Nararamdaman niya lang ako. Sige na, atakihin mo na siya mula sa kanyang likuran. Hindi mo ako matatalo. Magiging akin ka! Ang sakit! Naunahan niya agad ang gagawin ko! Tiisin mo ang sakit. Sa itaas mo! Sugurin mo siya! Buisit! Pinagtutulungan niyo talaga ako, ha? Magbabalik ako. Babalikan kita. May dugo ng babaylan. Huwag kang duwag! Bumalik ka rito! Hayaan mo na siya, Ellen. Hindi mo rin kakayanin ang lakas niya sa ngayon. Bakit siya umalis? Sinukat niya lang ang lakas mo, Ellen. Hingal na hingal ako. Nanginig ang tuhod ko at napaluhod ako sa lupa. Nilapitan ako ni Lola Virginia, sabay yumakap sa akin. Hindi ko napigilan ang lumuha. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa katotohanang unti-unti ko nang naiintindihan ang sarili ko. Sa susunod, sasabihin ko ang lahat sa iyo, Ellen. Pero sa ngayon, magpahinga ka muna, Apo. Sugatan ka at hindi pa tapos ang laban dahil babalikan ka ng halimaw na yon. Kaya kailangan mong maghanda. Maraming salamat po, Lola. Huwag kayong mag-alala dahil titiyakin kong hindi niya ako makukuha. Hindi ka nag-iisa sa labang ito, Ellen. Ang dugong nananalaytay sa iyo ay malakas. Magpahinga ka muna dahil ngayong alam mo na ang katotohanan, iyahanda kita para sa laban mo sa aswang na yon. Kaya dapat lakasan mo ang pandama mo. Baka kasi nasa paligid lang ang kalaban. Naiintindihan ko po, Lola. Pumasok ako sa loob ng bahay. Gumawa si Lola Virginia ng mahinang apoy sa kalan at naglagay ng insenso. Mabangong usok nito. Ako naman ay nakaupo habang hinahanda niya ang gamot. Ilang sandali pa, ginamot ni Lola ang sugat ko gamit ang langis at dahon. Ellen, Apo, sa susunod na linggo, kailangan mong pumunta sa kagubatan. Doon natin gagawin ang ritual para maging ganap ka ng babaylan. Doon kita sasanayin para matutunan mo ang pagiging babaylan mo. Sa susunod na linggo? Pero hindi ko alam kung kaya ko, Lola. Hindi ka pipiliin ng mga ninuno ng babaylan kung mahina ka, Ellen. Ang dugo mo, ang lakas mo at ang puso mo, yan ang puhunan mo. Nararamdaman mo na, hindi ba? Unti-unti mo nang nakikilala ang sarili mo. Opo, Lola. May kakaiba akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag pagkatapos kong malaman ng totoo. Parang may tinig na bumubulong sa akin. Sinasabi na tanggapin ko ang nakatakda para sa akin. Iyan ang tawag ng diwa ng kalikasan, Ellen.
Kapag naging ganap ka ng babaylan, maririnig mo ang sigaw ng kalikasan. Pero hindi madali ang pagiging babaylan na po. Kailangan mong maging matatag. Kailangan mong harapin ang takot sa sarili mo. Takot? Kakayanin ko hong labanan yun, Lola Virginia. Alam ko, Ellen, bago mo talunin ang halimaw sa labas, dapat mo munang talunin ang halimaw sa loob mo. Kaya pagkatapos ng ritual, magsisimula agad tayo sa pagsasanay mo. Kahit gaano kahirap, Lola, gagawin ko. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin sa lahat ng mga taong nandito sa lugar namin. At ito ang huwag mong kalilimutan, Ellen. Kapag naging isa ka ng ganap na babaylan, hindi ka na pwedeng umatras. Ang kalikasan, ang mga ninuno at ang buong pagkatao mo ay magiging saksi sa lahat ng gagawin mo. Handa na akong tahakin ng landas ng pagiging babaylan, kung yun man ang nakatakda sa akin. Naramdaman mo rin ba yon, Apo? Opo, Lola. Parang may darating na namang bagyo. Mukhang mapanganib po, Lola. Ito na ang simula. Kaya wag na wag kang mawawala sa ritual, Apo. Opo, Lola. Maghahanda ako. Kahit na anong mangyari. Gabing-gabi na nang makauwi si nanay galing sa bayan. Marami daw kasing pumila sa pamimigay ng ayuda. Tapos may dumating pang malalaking truck para mabigay ng mga damit. Hindi ko sinabi sa kanila ang nangyari. Wala akong pinagsabihan kahit si tatay dahil wala siyang alam at maalala sa nakaraan niya. Kinabukasan habang nagkakape ako sa labas ng bahay at nakatingin sa malaking puno, nilapitan ako ni Brian. Ellen? Anong nangyari dyan? Ba't may sugat ka? Ha? Kasi natumba ako kagabi kaya yun tumama sa gilid ng mesa ang braso ko. Sigurado ka na yun ang nangyari? Oo nga, sigurado ako. Ano ka ba? Ellen, hindi ako naniniwalang ayos ka lang. Hindi ganyan kalalim ang sugat kung natumba ka lang eh. Wala to, Brian. Maniwala ka sa akin. Huwag mo tong intindihin. Ellen, kung may nangyari sa'yo, sabihin mo sa akin. Huwag ka naman maglihim. Ikaw talaga, Brian. Nagkakape lang ako dito tapos yung mga tanong mo parang nakikipagbakbakan ako. O siya, inom ka na ng kape para mainitan yung sikmura mo. O, kayong dalawa dyan, bakit parang nag-aaway kayo? Wala ho na, itong si Brian kasi, sobra kong mag-alala. Kasi ayoko masaktan si Ellen. Kaya nga sabi ko sa kanya, huwag siya maglilihim sa atin. Oo nga naman anak, may nangyari ba kahapon habang wala kami? Napansin ko rin yan sugat sa braso mo. Ayos lang ho ako, Nay. Konting sugat lang po ito. Natumba ako, tumamang braso ko sa mesa, pero wala lang talaga to. Malayo sa bituka. Ay, sigurado ka ba dyan, anak? Sabihin mo sa akin kung masakit yung sugat mo, gagamutin ko. Oo, Nay. Sasabihin ko sa'yo kung kailangan ko ng gamot. Ayos lang po ako. Masyado lang kayong OA. Hindi pagiging OA yon, Ellen. Nag-aalala lang kami para sa'yo. Salamat sa pag-aalala mo, Brian. Sige na, inumin mo na yung kape mo habang mainit pa. Hindi ko alam kung saan ko kinukuha ang lakas sa pagsisinungaling ko sa kanila. Gusto kong sabihin ng lahat. Ang pakikipaglaban ko sa aswang, ang sugat ko at ang tunay kong pagkatao. Pero pinili ko manahimik. Kinabukasan, nagulat ako na magpaalam sa amin si Brian. Gusto ko man siyang pigilan pero hindi ko ginawa. Naghihintay na sa kanya si Lolo Kulas. Ito ang kanyang pamilya. Kailangan siya doon dahil magkaiba kami ng mundo. Ellen? Ha? Brian? Ellen, kailangan ko na umalis. Alam mo namang hindi ako pwede magtagal dito. Walang kasama si Lolo Kulas, baka may mangyaring masama sa kanya. At saka may usapan kaming dalawa. Ganun ba? Ikumusta mo na lang ako kay Lolo Kulas, ha? Ano palang usapan yun? Hindi ko pwedeng sabihin, Ellen eh. Pero sana balang araw, magawa mo akong patawarin. Hindi kita maintindihan, Brian. May nagawa ka bang kasalanan? Paalam, Ellen. Hanggang sa muli nating pagkikita. Iho, mag-iingat ka ha. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa anak namin. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Sana bisitahin mo kami ha. Wala na akong makakasama sa inuman nito. Tay naman bawal na ho siyang uminom. Hindi na ho ako iinom ng alak, mang seryo. Kung ano-ano palang nasasabi ko Nakakahiya sa inyo.
Mabuti naman at nagtanda ka na. Sige, lumakad ka na para hindi ka naabutan ng gabi sa daan. Mag-iingat ka, ha? Oo naman. Salamat sa pagtanggap ninyo sa akin dito. Ellen, babalik ako. Pangako yan. Hihintayin kita, Brian. Lagi mong tatandaan na may pamilya naghihintay sa pagbabalik mo. Tama si Ellen. Lagi kang welcome dito sa bahay namin. Ikaw lang ang kikilalanin kong manugang Brian. Kaya kapag bumalik ka, ipapakasal kagad kita sa anak ko. Tay naman, parang binibenta mo na ako niyan ah. Alam ng tatay kung anong tama para sa anak niya. Tatandaan ko ho yan, Mang Seryo. Babalik ako. Babalikan kita, Ellen. Makalipas ang 1 linggo, nagpunta akong mag-isa sa kagubatan kung saan isasagawa ang ritual. Dala-dala ko ang 7 manok na may maitim na balahibo. Iyon ang nandun sa panaginip ko para ialay sa ritual. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim, kaya magsisimula na kami. Simulan na natin ang ritual, Apo. Handa ka na ba? Handa na po ako, Lola. Lumuhod ka sa pulang tela na yan at tumingala sa langit. Sa liwanag ng buwan, sa sigaw ng puso, binubuksan ko ang daan ng dugo ng isang babaylan. Lola, ang init. Parang may gustong kumawala sa loob ko. Tanggapin mo ang dugo ng isang babaylan, Ellen. Ito ang pamana ng ating lahi. Ito ang naglalagablab na apoy ng ating ninuno. Sumasayaw si Lola Virginia papaikot sa akin. Kinatay niya ang 7 manok na itim at inilagay sa harapan ko, habang ako parang lalagnatin dahil sa init na nararamdaman ko. Gustong-gusto kong sumigaw at magwala, pero kailangan kong kayanin ang init. May binubulong na salita si Lola na hindi ko maintindihan. Hindi ko na kaya! Kaya mo yan, Apo. Tiisin mo lang. Tingnan mo ako. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi ka nag-iisa. Tapos na, Apo. Natapos na rin sa wakas ang ritual. Mula ngayon, isa ka ng ganap na babaylan. Salamat po, Lola. Bukas, sisimulan na natin ang pagsasanay. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Alam kong napagod ka sa ginawa nating ritual. Lola Virginia, handa na ako magsanay. Magaling, Ellen. Hawakan mo ang punyal na yan. Labanan mo ko ng mano-mano. Huwag kang magdadalawang isip na tamaan ako. Sige ho, Lola. Lagi mong isipin na kalaban mo ko. Ibigay mo ang lahat ng lakas mo. Handa ka na ba? Handa na po ako, Lola. Tamang tindig. Bahala na kung gaano kalaki ang kalaban mo. Pero kung mali ang posisyon mo, matatalo ka kaagad. Anong tamang tindig, Lola? Bahagya mong ibukaka ang mga paa mo. Pantay dapat ang bigat ng katawan. Yumuko ka ng kaunti at lagi kang handa. Ganyan nga yan. Ayusin mo yung balikat mo. Nakukuha ko na, Lola. Ayusin mo pa para hindi ka matumba kapag inatake ka. Huwag kang magpapalinga-linga. Dito mo lang ituon ang atensyon mo. Naiintindihan ko, Lola. Kailangan nakatuon ang atensyon ko sa kalaban. Tama. Ngayon, kunin mo ang punyal mo. Hawakan mo yan na parang bahagi na siya ng katawan mo. 1, 2, 3. Ya! Ayusin mo ang pagkakahawak mo. Dapat may direksyon ang bawat galaw mo. Tamaan mo sa tagiliran. Kung may aswang sa harap mo, ito ang mahina niyang bahagi. Hindi po ba't sa puso ang pinakamahinang bahagi niya sa katawan? Kung kaya mong tamaan ang puso ng aswang, mas maganda. Pero bihira ang pagkakataong yon. Kaya para mas madali, sa tagiliran mo muna siya puntiryahin. Sige po, Lola. Handa na po akong atakihin ng aswang. Humanda ho kayo! Hindi kita bibigyan ng pagkakataon, Ellen. Uunahan kita. Tingnan natin kung matatag ang posisyon mo. Magaling, Ellen. Hindi ka na basta-basta mabubuwal sa posisyon mong yan. Pero hindi pa sapat yan. Ulitin natin. 100 beses kung kinakailangan. Gagawin ko po, Lola. Hindi ako aatras. Lalabanan ko ang aswang! Sa loob ng 1 linggo, hindi ako tumigil sa pagsasanay. Tinuruan ako ni Lola Virginia sa paggamit ng orasyon, paggawa ng mga anting-anting at pakikipaglaban.
Hindi madali ang pinapagawa niya sa akin pero hindi ako sumuko. Ngayon nga'y kaharap ko si Lola Virginia. Tinuturuan niya ako ng isang malakas na proteksyon para sa mga aswang. Lola, tama po ba itong ginagawa ko? Oo, Apo. Ipagpatuloy mo lang yan. Kailangan mong maisaulo ang mga salitang yan. Hindi po ba delikado kung magkamali ako sa pagbigkas ng mga salita? Huwag kang mag-alala at nagsasanay ka pa lang naman kaya dapat dahan-dahanin mo ang pagsasalita. Pero kapag ginamit mo na ito, ang isang maling salita pwedeng magpasok ng masamang espiritu. Sige ho, sisimulan ko na, Lola. Sa ngalan ng liwanag, ilayo ang dilim. Yan ang panimulang pananggalang, Ellen. Dapat mo yang tatandaan. Bawat orasyon ay may bisa kapag sinamahan ng pananalig. Lola, parang nararamdaman ko pong umiinit ang palad ko habang binibigkas ko ito. Magandang senyales yan, Apo. Ibig sabihin, tumutugon sa iyo ang lakas ng isang babaylan. Mas palalakasin ko pa ang proteksyon laban sa aswang na yon. Iyon ang gawin mo. Kapag nakaharap mo na ang tunay na aswang, mararamdaman mo ang lakas ng isang babaylan. Sige na, magsanay pa tayo. Sige po, Lola. Hindi ko ahayaang gamitin ako ng kahit sinuman. Lalaban ako para sa pamilya ko. Ibulong mo ang pangalan ko, Ellen. Kapag kailangan mo ng tulong, hindi kita pababayaan. Isang araw, habang binabasa ko ang aklat na binigay sa akin ni Lola Virginia, may dumating na hindi ko inaasahang bisita. Si Lolo Kulas. Pawisan siya at hinihingal para bang nagmamadali siyang makapunta dito. Lolo Kulas? Anong ginagawa niyo dito? Si Brian. Ellen, iha, si Brian. May nangyari sa kanya. Kailangan ko ng tulong mo, nakikiusap ako. Ano nangyari kay Brian, Lolo? Ang apo ko, dinhukot ng mga aswang. Kailangan natin siyang iligtas, Ellen. Kailan pa? Diyos ko, Lolo Kulas. Paano nadukot siya? Nasa may kakahuyan lang siya at nangunguha ng halamang gamot nang bigla siyang atakihin ng aswang at dukutin. Kailangan natin siyang puntahan sa bundok bago lumalim ang gabi, Ellen. Alam ko kung nasan siya dinala. Kailangan natin magmadali. Sige po, Lolo. Magtulungan po tayo. Kahit anong mangyari, ililigtas ko siya. Oh, anak. Tama bang narinig ko? Dinukot ng aswang si Brian? Oo, Nay. Kaya kailangan namin iligtas ni Lolo Kulas. Nay, mag-iingat po kayo dito, ha. Manatili kayo sa loob ng bahay tuwing gabi. Huwag na huwag kayong lalabas. Tatandaan ko ang sinabi mo, Ellen. Mag-iingat kayo, ha? Lolo, saan po dinala si Brian? Sa kuweba ng mga aswang, iha. Sabay kaming umalis ni Lolo Kulas papunta sa bundok na sinasabi niyang pinagdalhan kay Brian. Ilang oras na rin kami naglalakad hanggang sa makarating kami sa isang kuweba. Pumasok kami doon. Biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Nang lingunin ko si Lolo, bigla niya akong hinampas ng matigas na bagay sa ulo na siyang dahilan kaya nawalan ako ng malay. Galit kong tiningnan si Lolo Kulas. Akala ko totoong mabait siya. Hindi ko naisip na masama siya. Lolo, bakit mo ginawa sa akin to, ha? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Wala ka namang kasalanan sa akin eh. Ang kailangan ko lang, ang dugo mo para sa ritual na gagawin ko. Ikaw? Ikaw yung aswang sa panaginip ko. Totoo ngang isa kang babaylan. May dugo ka ring albularyo. Ang galing. Tama nga ang mga nasa propesiya. Ikaw ang magiging dahilan ng muling pagkabuhay ng aming lahi. Sa tingin mo papayag ako maging kasangkapan mo? Ang tapang mo, Ellen. Pero wala ka nang magagawa pa. Hawak na kita. Alam ba to ni Brian? Kasabwat mo ba siya? Oo naman. Kasabwat ko si Brian. Pinagplanuhan namin tong mabuti. Ang sama nyo. Ang sasama nyo. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Tutal mapapasa akin din naman ang dugo mo. Dito ka lang muna. Ihahanda ko ang gagamitin ko para sa ritual. Pakawalan mo ako, halimaw ka! Pakawalan mo ako! Maglaban na lang tayong dalawa! Lola Virginia, tulungan niyo po ako! Walang magagawa si Virginia, Ellen. Dahil ikinulong ko na siya. Ano? Paano? May lahi kaming mangkukulam. Kaya ginamit ko ang itim na mahika para ikulong siya sa punong kahoy na yon. Wala ka talagang awa! Masama akong nilalang, Ellen. Hindi ko alam kung ano ang salitang awa. Kaya papatayin kita
para hindi ka na maghasik ng kasamaan. Sa panaginip mo lang yan magagawa. Kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako! Kailangan may gawin ako para makawala sa pagkakatali. Nararamdaman kong may orasyon ng taling ginamit niya sa akin. Kahit na anong gawin ko, ayaw talagang matanggal. Napagod ako at agad na nakatulog. Nakarinig ako ng malakas na ingay kaya nagising ako. Nakita ko si Lolo Kulas na may kasamang mga aswang. Kailangan kong maging matatag. Ang kailangan kong gawin ay kung paano matanggal ang tali sa mga kamay at paa ko. Gising ka na pala. Handa ka na ba para sa gagawin nating ritual? Ang isang kalahating babaylan at kalahating albularyo ang siyang magiging alay namin para sa aming lahi. Huwag ka muna magsaya, Lolo Kulas, dahil hindi niyo pa ako tuluyang nakukuha. Ang dugo mo, Ellen, ang susi para mabuhay muli ang aming lahi. Pero sa tingin ko, mahihirapan ako sa'yo. Hindi ko akalaing matapang ka. Isa akong tao! Hindi ako gamit! Hindi ako alay! Kaya pakawalan mo ako! Ang init naman ng dugo mo. Pero pwede bang huwag ka masyadong sumigaw? Sumasakit na ang tenga ko sa'yo eh. Sisigaw ako hanggat gusto ko! Sabing manahimik ka! Hindi mo pa alam ang halaga ng iyong dugo sa katulad namin. Mga babaylan ang pumatay sa aming lahi. Kaya ikaw ang magbabayad ng lahat ng yon. Ginawa ng mga ninuno ko kung anong tama. Kayo din ang gumawa ng kapalaran nyo. Kaya wala kayong karapatang gamitin ako para sa mga kasamaan nyo. Sayang ka, Ellen. Gusto pa naman sana kita para kay Brian kung naging normal na tao ka lang. Pero hayaan mo na. Ginamit ka rin naman niya. Hindi ako papayag na makuha nyo ang gusto nyo. Lalaban ako hanggang sa huling hininga ng buhay ko. O siya, sige. Bibigyan kita ng pagkakataon para labanan ako. Huling pagkakataon mo na to, Ellen. Salamat sa pagkakataong binigay mo. Asaan mong hindi ako magpapatalo sa'yo. Paano mo ako natamaan? Kasi ang hina mo! Humanda ka! Napaatras siya, napahiyaw ng malakas. Ilang sandali pa, unti-unti na siyang nagpapalit ng anyo ng isang aswang. Nagulat ako nang lumundag ang 3 aswang papalapit sa akin. Para silang daga na may buntot ng ahas. Humugot ako ng hangin at nilabanan sila. Isa-isa kong natalo ang 3 aswang. Ngayon, kaharap ko na si Lolo Kulas para labanan. Pinili mo ang kamatayan, Ellen. Tingnan mo ako. Tingnan mo ang tunay kong anyo! Kaya ko to! Kaya ko to! Makukuha kita, Ellen. Magiging alay ka ng aming lahi. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa maging alay ng masamang nilalang na kagaya mo! Ang hina mo! Hindi mo kaya ang lakas ko! Hindi mo rin kaya ang tapang ng isang taong may puso! Tanggapin mo to! Ito ang bagay sa'yo para malaman mong mas malakas ako sa'yo! Tinamaan ako sa braso ko. Kailangan ko siyang matamaan para manghina siya. Ano? Kaya mo pa ba? Nasa labas na kami ng kuweba, sa gitna ng kakahuyan, sa ilalim ng malamlam na buwan. Ilang sandali pa, sinugod niya ako. Mabilis akong umiwas. Muntik niya pa akong matamaan. Pero hindi ko naiwasan ang suntok niya at tinamaan ako sa tiyan. Napaluhod ako sabay igik. Ellen! Ellen! Brian! Anong ginagawa ng malulokong katulad mo dito? Hindi akong kalaban mo, Ellen. Si Lolo Kulas. Nanaginip ako. Doon ko nakita ang lahat. Huwag kang lumapit sa akin. Alam kong kasabwat ka ni Lolo Kulas. Hindi ako kalaban. Naging biktima rin ako dahil gusto niya akong gamitin. Pinaniwala niya ako noon na mabuti siyang aswang, Ellen. Ngayon ko lang nakita ang totoo sa kanya. Ang plano niya ay gawin kang alay para mabuhay muli ang kanyang lahi. Maniniwala ka ba sa sinasabi niya, Ellen? Siya ang nagturo kung nasan ka. Kaya kita natunton.
Hindi mo na ako maloloko pa, Brian! Ellen, kung gusto mo akong patayin, hindi kita pipigilan. Pero pagkatapos mo akong tapusin, nakikiusap akong tapusin mo si Lolo Kulas. Hindi siya titigil hanggat may natitira pang babaylan. Gagamitin ka lang niya sa kasamaan. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko, Brian. Pero handa ka bang mamatay? Handa akong mamatay para maituwid ko ang naging kasalanan ko sa'yo. Totoong nakipagsabuatan ako kay Lolo Kulas para dakpin ka at ibigay sa kanya. Pero nang makasama na kita at ang pamilya mo, doon ko napagtanto na hindi pala kita kayang ibigay kay Lolo Kulas. Patawarin mo ko. Pinaniwala niya kasi ako sa mga kasinungalingan niya. Pinalaki niya akong parang tunay na apo, pero ang totoo, isa lang akong gamit para ilapit ka sa kanya. Wala ka talagang puso, Lolo Kulas! Ngayon, mas malakas na loob kong tapusin ka! Brian! Traitor ka! Sana pala pinauna na kita sa impyerno, katulad ng mga magulang mong traitor din! Anong ibig mong sabihin? Ako ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo! Talagang wala kang puso at awa. Para lang sa kapangyarihan, nagawa mong pumatay ng mga inosenteng kalahi mo! Mabuti na lang at sinabi mo sa akin ang totoo, Lolo Kulas. Dahil hindi na ako magdadalawang isip na patayin ka! Sumugod si Lolo Kulas. Mabilis ang bawat galaw niya habang papalapit sa amin. Gumulong ako sa kaliwa para hindi niya tamaan. Si Brian naman tumalon sa kanan. Saka namin sabay na sinugod ang halimaw. Sabay na tumama ang sibat sa bandang dibdib ng aswang at ang punyal sa braso nito. Sumisigaw ito sa galit. Pinagahampas nito ang pakpak sa amin kaya napaatras kami ni Brian. Hindi niyo ako mapapatay! Mas malakas ako sa inyong dalawa. Ellen, gagawin kitang alay. Kami na ang maghahari sa lugar na to! Hindi mo ako pag-aari! Kailanman hindi na mabubuhay ang lahi nyo! Tama ng daldal! Dapat nang matapos ang kasama ng lahi mo! Ah! Ah! Ito na ang katapusan! Ah! Hahagisan ko siya ng insenso sa kanyang mga mata, tapos atakihin mo siya. Sige, gawin mo na ngayon, Ellen! Lolo Kulas! Ito na ang katapusan mo sa mundong to! Hinding-hindi niyo ako matatalo. Ako ang pinakamalakas sa mga aswang! Sigurado ka bang ikaw ang pinakamalakas? Baka pinakamalas! Huwag mo kong tawanan. Kayo ang malas dahil kinalaban niyo ako. Napakayabang mo namang matanda ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Mabilis kong hinagis sa mukha nito ang insenso. Malakas na sumigaw si Lolo Kulas. Sumugod naman si Brian dito at gamit ang sibat, tinusok niya ang dibdib nito. Tumalsik ang dugo ng halimaw, itim na parang langis. Muli niya itong tinusok, paulit-ulit para tuluyan na itong mamatay. Tumirik ang mga mata nito at nanghina. Unti-unti silang naging abo at sumama sa hangin. Tapos na ang lahat. Sa wakas, magiging tahimik na rin ang buhay ko. Tama ka, Ellen. Tapos na nga ang lahat. Pero nagsisimula pa lang tayong buuin ang totoo nating pagkatao. Pero kahit ganun, masaya ako. Dahil nakilala kong tuning na ako. Ang tunay kong pagkatao. Sa wakas, wala na ring mga tanong sa isip ko. Tsaka ikaw, malaya ka na rin, Brian. Mamuhay ka ng mapayapa at sana hindi sakupin ang kasamaan ng puso mo. Hinding-hindi mangyayari yan. Hindi ako magiging masama, Ellen. Dahil gusto kong bumuo ng pamilya. Kasama ka. Brian, bago ka bumuo ng pamilya, buuin mo muna ang sarili mo. Balikan mo ako kapag buo ka na, kapag handa ka na. At alam mo naman kung saan ako matatagpuan, hindi ba? Minsan, ang pinakamatinding laban ay hindi ang pakikipaglaban sa halimaw, kundi laban sa sarili mong takot at galit. Sina nanay at tatay, sobrang nag-alala na makita akong sugatan. Nagsinungaling ako sa kanila. Sinabi kong inatake ako na mabangis na hayop sa kagubatan. Nagtanong sila tungkol kay Brian. Sinabi kong mabangis na hayop ang nakalaban niya at walang aswang. Mabuti na lang at naniwala sila. Ellen, masaya akong makita ka ulit. Lola Virginia, ang tagal niyong hindi nagparamdam sa akin ah. Kamusta na po kayo? Ayos lang ako, Apo. Kinailangan kong magtago muna pansamantala dahil sa ginawang pinsala ni Kulas sa punong ito. Masaya ako dahil nalampasan mo ang pagsubok bilang isang babaylan, Ellen. Salamat sa tulong mo, Lola Virginia. Ngayon po, naisip kong tulungan na ang mga taong nangangailangan ng tulong. Sana maging masaya din ang puso mo, Iha. Alam kong namimiss mo ang binatang yon.
Hindi masamang magmahal, Ellen. Ellen? Brian, ano ginagawa mo rito? Nandito siya para suyuin ka, anak. Hindi ko na siya paiinumin ng alak. Pangako yan, anak. Mukhang botong-boto talaga kayo kay Brian, ah. Alalahanin nyo, ako ang anak nyo, ha? Siyempre, gwapo ako, mabait pa. Wow, yabang ah. Ellen, nabuo ko na ang sarili ko at handa na akong buuin ito kasama ka. Kung hahayaan mo ako. Hahayaan na kitang manligaw, Brian. Makalipas nga ang ilang linggo, patuloy pa rin sa panliligaw si Brian sa akin. Gusto kong pahirapan siya para malaman ko kung hanggang saan ang kanyang kayang gawin para sa pagmamahal niya sa akin. Pero matatag siya at hindi man lang sumuko. Isang gabi, habang nasa labas ako ng bahay, tinawag ako ni Brian. May gusto siyang ipakita sa akin. Pumayag naman akong sumama sa kanya sa kagubatan. Nagulat ako nang magpalit ng anyong aswang si Brian. Anong ginagawa mo? Huwag kang matakot. Gusto ko lang ipakita ang ganda mula dito sa itaas. Ano, tayo na? Sigurado ka bang hindi mo ako iuhulog? Mukhang wala kang tiwala sa akin ah. Oo na! Tara! Nagustuhan mo ba, Ellen? Ang ganda naman pala talaga sa taas. Para tayong mga ibon. Mas maganda ang tanawin kasi kasama kita. Naku, ang corny mo talaga. Totoo naman. Tingnan mo, yung ilog na yan, parang pilak na sinulid sa dilim. Oo nga, no? Hindi ko to napapansin kapag nasa baba ako. Kaya gusto kong dalhin ka rito para makita mo kung gaano kaganda ang mundo kahit sa gitna ng kadiliman. Parang nakakalimutan ko ang takot kapag ganito ang tanawin. Salamat, Brian, ah. Takot? Saan ka natatakot? Sa akin o dahil nasa himpapawid tayo? Natatakot akong tumingin sa baba. Pero ngayon, nawala na ang takot ko. Minsan kailangan lang nating sumubok lumipad para mahanap ang lakas ng loob. Ang liit pala talaga ng mga tao at lahat ng bagay kapag tiningnan mula rito. Ang mga problema, parang kasing liit lang din, no? Tama ka, Ellen. Kaya nakakawala ng problema kapag nasa itaas ako. Kaya mahal kita eh. Dahil kahit aswang ka, may mabuti ka pa ring puso. Salamat sa pagmamahal mo, Ellen. Kaya hindi kita sasaktan, mahal ko. Hindi ko inaasahang mahalin ka, Brian. Masaya ako at napasaya kita, Ellen. Parang panaginip lang ang lahat ng to. Hindi ito panaginip, Ellen. Totoong-totoo ito. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. Unti-unti na ring bumalik sa normal ang buhay namin. Pumapalaot si tatay kasama si Brian. Ako naman, tinutulungan si nanay sa gawaing bahay at gumagawa na rin ako ng mga dekorasyon na gawa sa kapisyel. Ellen, bulaklak nga pala para sa'yo. Wow ha! Araw-araw mo na akong binibigyan ng bulaklak niyan. Baka maging flower shop na tong bahay namin. Ayaw mo ba ng bulaklak? Siyempre gusto, lalo na't galing sa'yo. Akala ko kasi baka nagsasawa ka na sa bulaklak eh. Masaya ako kapag nakikita ka nakangiti. Naku, bolero ka talaga. Pero sige na nga, bibigyan kita ng reward sa bulaklak na to. Isang ngiti lang ah. Bahayos na yun, oh. Pero, may isa pa sana akong hiling. Hiling agad. Sige nga, anong hiling yan? Ellen, gusto mo bang sumama sa akin mamaya? Saan naman tayo pupunta? Secret muna, may papakita ako sa'yo. Wala bang katapusan ng sorpresa mo, ha? Basta para sa'yo, lahat ng surprise gagawin ko. Ang ganda ng buwan. Para ngayon ko lang napansin kung gaano to kaganda. Mas lalo itong gumaganda sa paningin ko, lalo na kapag katabi kita. Hoy, sobra ka naman kung magpakilig. Ellen, seryoso ako. Brian, Matagal na kitang mahal at alam mo yon. Kung papayag ka, papayag na ano? gusto kitang maging kasintahan, Ellen. Oo, ang sagot ko, Brian. Matagal na rin kitang gusto. Talaga? Grabe. Parang gusto kong tumalon sa tuwa. Uy, wag kang ganyan. Baka may makakita sa'yo. Isipin pang baliw ka. Hindi ako makapaniwala sa sagot mo, Ellen. Ang tagal kong inipon ang lakas ng loob ko para sabihin to sa'yo. Eh, paano pala kung hindi kita sinagot? Anong gagawin mo? Maghihintay pa rin ako kahit gaano pa katagal.
Kasi ikaw lang ang gusto ko, Ellen. Malamig ang gabi pero parang hinaplos ng mainit na kamay ang puso ko. Naging saksi ang buwan sa pagmamahala naming dalawa. Mula ng sandaling yon, alam kong mabubuo na ang pangarap ko kasama siya. Kinabukasan, binalita namin sa mga magulang ko ang tungkol sa relasyon namin ni Brian. Tama ang hinala ko na gusto ko rin ng anak ko, Brian. Ay nako, matagal ko na yang inaasahan. Pakipot lang talaga tong anak ko eh. Pinatagal pa kasi. Pasensya na ho naging torpe din ho kasi ako eh. Nahihiya pa siya, Nay, pero panay ang banat sa akin. Kaya ayun, nadala rin sa wakas. Basta't mahal niyo ang isa't isa. Wala kaming tutol, Ellen. Alagaan niyo lang ang isa't isa at pahalagahan niyo ang inyong relasyon. Welcome na welcome ka sa amin, Brian. Para ka na naming anak. Sa wakas, legal na kitang asawa, Ellen. Ito na ang bagong kabanata sa ating buhay, mahal. Ay, anak ko. Ang ganda mo sa suot mong pangkasal. Lagi mong iisipin na mahal ka namin ng tatay mo, ha? Kahit kasal ka na, hindi pa rin kami mawawala sa tabi mo. Salamat, Hunay. Mahal na mahal ko rin ho kayo ni tatay. Kampay para sa bagong kasal! Ay, kampay! Ilang linggo matapos kaming ikasal, nagpagawa kami ng bahay na malapit sa bahay ni nanay at tatay. Hindi namin ginalaw ang malaking puno sa likod ng pinatayo naming bahay. Tahanan yun ni Lola Virginia at alam kong mahalaga ang punong yun. Alam kong poprotektahan niya kami sa anumang sakunang darating. Habang kami naman ng asawa ko, mas piniling tumulong sa mga tao, lalo na't nasa liblib kaming lugar. Mahal, may bagong pasyente si Aling Rosa. Samahan ko na siya dito. Oo, sige, ipagtimpla mo siya ng tsaa. Mukhang hindi pa siya magaling ah. Teka, di ba yun yung pinaghalo mong halamang gamot galing sa bundok? Oo, napanaginipan ko ang halamang gamot na yan. Talagang mabisa pa, mahal. Buti na lang isang babay lang ng napangasawa ko. Maganda na, mabait pa. Sus, pinapakilig mo naman ako. Buti na lang din supportive ka. Hindi ako mag-isa sa panggagamot ko, no? Siyempre naman, yun ang panata ko eh. Magkasama tayo. Palagi, mahal. Halika nga, payakap.